Ang dagat ay humihina ng malalim ngayong gabi. Bawat paghampas ng alon sa tagiliran ng Giri Pag-asa ay parang buntong hininga ng isang nilalang na pagod na o marahil nagbabantang gumising. Ako si Alfredo De Leon, pangalawang opisyal sa barkong ito. Ang aming misyon, isang simpleng paghahatid ng supply sa isang maliit na istasyon ng Coast Guard sa may bandang timog, isang rutang dinaanan na namin ng hindi mabilang na beses. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. May kung anong lamig na hindi lang sa hangin nagmumula, kundi parang nanggagaling sa kaibuturan ng karagatan. Malakas ang hangin, Fredo, sabi ni Kapitan Julio Mendoza, ang aming kapitan, habang nakatayo kami sa tulay ng barko. Ang kanyang mukha, na sanay ng kulubot sa araw at alat, ay tila mas malalim ang mga guhit ngayon sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng mga instrumento. Pero kaya natin to, rutina lang. Tumango ako, pilit na iwinawaksi ang kung anong bumabagabag sa akin. Opo, Kap, medyo maalon lang talaga. Ngunit hindi lang alon ang nararamdaman ko. May kakaibang bigat sa hangin, parang nalalanghap mo ang katahimikan na mas maingay pa sa ugong ng makina. Ang mga bituin, na karaniwang nagsisilbing gabay at aliw sa mahahabang gabi sa laot, ay tila nagtatago sa likod ng maninipis na ulap. Ilang oras pa ang lumipas nang mapansin namin ang isang tuldok sa radar na hindi dapat naroroon. Isang barko. Malaki ito, base sa signal, ngunit walang pangalan, walang automatic identification system, via signal, walang anumang palatandaan ng buhay. Nasa isang bahagi kami ng karagatan na bihirang daanan maliban sa mga mangingisda o sa mga tulad naming may misyon. Ano yan? Tanong ni Rico, ang aming radar operator. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Wala namang nakarehistrong barko sa area na to, Kapi. Lumapit si Kapitan Mendoza sa screen, kumunot ang noo. Sigurado ka? Opo, Kap, sinuri ko na ang mga chart at log malinis. Nagkatinginan kami ni Kapitan. Ang isang hindi kilalang barko sa gitna ng kawalan ay hindi pangkaraniwan. Maaaring nasiraan o mas malala, biktima ng pirata. Ngunit walang distress call. Walang kahit anong komunikasyon. Lapitan natin, utos ng kapitan matapos ang ilang sandali ng pag-isip. Dahan-dahan lang. Maging alerto kayo. Ang desisyon ay naghatid ng panibagong kaba sa aking dibdib. May mali. Nararamdaman ko ito sa hangin, sa pagbabago ng ugong ng aming makina, habang binabawasan namin ang bilis, sa paraan ng pagtitig ng ibang mga tauhan sa dilim na nasa unahan namin. Habang papalapit kami, nagsimulang humihip ang hangin ng mas malakas. Ang dating banayad na pag-alon ay naging marahas na paghampas. Ang Giri Pag-asa ay nagsimulang umuga-uga, at ang bawat pagbagsak nito sa tubig ay nagpapadala ng panginginig sa buong katawan ng barko. Ang langit ay tila mas dumilim, ang mga ulap ay kumapal na parang isang itim na kumot na ibinalot sa amin. Ang sipol ng hangin sa mga poste at kable ng barko ay parang mga unggoy, mga babala na hindi namin maintindihan. Sa wakas, natanaw namin ito. Isang lumang barkong kargamento, kinakalawang na ang katawan, at ang pintura ay natutuklap na parang balat na nasunog. Walang ilaw. Walang senyales ng buhay. Tila isang multo na lumulutang sa itim na tubig. Ang katahimikan nito ay nakabibingi, mas nakakatakot kaysa sa ingay ng bagyo. Giri Pag-asa to unidentified vessel, respond, sabi ng kapitan sa radyo. Paulit-ulit. Ngunit tanging static ang sagot. Fredo, ihanda mo ang isang small boat team. Akyatin natin, sabi ni Kapitan Mendoza, ang kanyang boses ay matigas, ngunit may bakas ng tensyon na hindi maitago. Kap, sigurado po ba tayo? Hindi ko napigilang itanong. Baka delikado. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nakikipag-usap sa dilim. Trabaho natin to, Fredo. Kung may mga tao dyan na kailangan ng tulong, tutulungan natin. Bagamat may pag-aalinlangan, sumunod ako. Inihanda namin ang isang maliit na grupo, ako, si Benjo, si Lito, at si Mira Alonzo, ang aming mediko. Si Mira ay isang babaeng tahimik ngunit matapang, may mga matang tila nakakakita ng higit pa sa nakikita ng karaniwan.
Ang pagsakay sa rubber boat patungo sa mahiwagang barko ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay mas malamig dito, ang amoy ng dagat ay nahahaluan ng amoy ng kalawang at parang nabubulok na kung ano. Habang papalapit kami, ang barko ay tila mas lumalaki, mas nakakatakot. Ang mga kalawangin nitong pader ay parang mga sugat na naghihintay lamang bumuka. Nang makasampa kami sa deck ng abandonadong barko, isang nakapangingilabot na katahimikan ang sumalubong sa amin. Makapalang alikabok at ang bawat yapak namin ay umieko sa bakal na sahig. Ang hangin ay mabigat, mahirap huminga. Ang tanging naririnig lang ay ang lagaslas ng alon sa ibaba at ang sarili naming paghinga. "May tao ba rito?" sigaw ni Benjo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot. Naghiwa-hiwalay kami ng bahagya, maingat na sinusuri ang paligid. Ang mga pinto ay sarado, ang iba'y bahagyang nakaawang, nag-aanyaya at nagbabanta ng sabay. Habang naglalakad ako sa isang madilim na koridor, bigla akong napatigil. May narinig ako. Isang mahinang kaluskos mula sa loob ng isa sa mga silid. Sinundan ito ng isang tunog na parang may mabigat na bagay na kinaladkad sa sahig. Tapos katahimikan ulit. Kinasa ko ang aking flashlight at dahan-dahang itinutok sa pinanggalingan ng tunog. "Sino yan?" Walang sagot. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Sa loob, wala akong nakita kundi mga sirang kasangkapan at basurang nagkalat. Ngunit may pakiramdam na may nagmamasid. Pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Maya-maya, narinig ko ang sigaw ni Lito mula sa kabilang dulo ng koridor. "Fredo! Dito!" Nagmamadali akong tumakbo patungo sa kanya. Nakita ko siyang nakaturo sa isang pintuan na bahagyang nakaawang. May narinig akong parang ungol, sabi niya, namumutla. Binuksan namin ang pinto. Isa itong maliit na kabin. Walang tao. Ngunit sa sahig, may mga bakas ng paa, basang bakas, na parang galing sa tubig alat, na patungo sa ilalim ng isang metal na kama. Nagkatinginan kami ni Lito. Sino ang maglalakad ng basa sa loob ng barkong ito? At saan sila nagpunta? Ang mga bakas ay bigla na lang nawawala sa gitna ng silid. Nagpatuloy kami sa pag-ikot. Sa tulay ng barko, nakita namin ang mga instrumento, luma na, kinakalawang, at hindi gumagana. Walang logbook. Walang mapa na nagpapakita kung saan ito patungo o nanggaling. Parang isang barkong lumitaw lang mula sa wala. Sa mesa ng kapitan, may nakita kaming isang bagay na kakaiba. Isang maliit na anting-anting, gawa sa pinatuyong buto ng isda at itim na perlas, nakatali sa isang pulang sinulid. Sa tabi nito, may mga papel na nagkalat. Hindi ito mga dokumento ng barko, kundi mga drawing. Magugulo, parang ginuhit ng isang batang takot na takot. Mga drawing ng mga nilalang na may mahahabang galamay, mga ngiping matutulis, lumulubog na mga barko, at mga taong sumisigaw. Ang isa sa mga drawing ay nagpakita ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda, na may mga matang pulang-pula. Sa ilalim nito, may nakasulat na salita na halos hindi na mabasa, sa ilalim di. Ano to? Bulong ni Mira, na ngayon ay kasama na namin ni Kapitan Mendoza na umakyat din ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang mga drawing. Parang mga Hindi niya natuloy ang sasabihin. Biglang may kumalabog ng malakas mula sa ibabang bahagi ng barko. Isang tunog na parang may bumagsak na mabigat na metal. Tara na, sabi ni Kapitan Mendoza, ang kanyang boses ay biglang naging apurado. Wala tayong mapapala dito. Bumalik na tayo sa pag-asa. Walang tumutol. Ang pakiramdam na may nagmamasid ay mas lumakas. Ang hangin ay tila mas bumigat at ang amoy ng pagkabulok ay mas tumindi. Habang pababa kami pabalik sa aming rubber boat, hindi ko maiwasang lumingon sa madilim na mga bintana ng abandonadong barko. Pakiramdam ko, may mga matang nakatitig sa amin mula sa kadiliman. Ligtas kaming nakabalik sa Giri Pag-asa. Ang abandonadong barko ay unti-unting lumayo sa aming likuran,
isang itim na anino na nilalamon ng gabing mas itim pa. Ngunit ang pakiramdam ng hiwaga at panganib ay hindi kami iniwan. Sumama ito sa amin pabalik. Sinubukan naming ipagpatuloy ang aming normal na gawain, ngunit iba na ang timpla sa barko. Ang mga tauhan ay tahimik, ang mga ngiti ay pilit. Bawat isa ay tila may sariling iniisip, sariling takot na kinikimkim. Nang gabing iyon, habang sinusubukan kong ipahinga ang aking isip sa aking maliit na kabin, narinig ko ang isang sigaw. Hindi malakas, ngunit puno ng takot. Nagmamadali akong lumabas. Ang sigaw ay nagmula sa sikbay, kung saan nagpapahinga si Mira. Pagdating ko roon, nakita ko si Benjo na inaalog si Mira. Natutulog si Mira, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga taluka. Nagsasalita siya, ngunit hindi malinaw. Mga salitang putol-putol, parang wika na hindi ko maintindihan, nahahaluan ng Tagalog. Dumating sila mula sa ilalim malamig madilim kinukuha nila. Huwag! Bigla siyang napabalikwas ng bangon, humihingal, ang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Tumingin siya sa paligid, tila hindi nakikilala kung nasaan siya. Nang makita niya ako, kumapit siya sa braso ko. Alfredo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nakita ko sila. Sa panaginip ko. Ang mga nasa drawing. Totoo sila. Nasa ilalim sila ng dagat. Naghihintay. Ang kanyang mga salita, ang kanyang takot, ay tumagos sa akin. Ang lamig na kanina ko pa nararamdaman ay tila gumapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking gulugod. Ang misyon na ito, na nagsimula bilang isang simpleng rutina, ay nagiging isang paglalakbay patungo sa isang bagay na hindi namin inaasahan, isang bagay na madilim, sinauna, at nag-aabang sa kailaliman. Ang abandonadong barko ay hindi lamang isang barko. Isa itong babala. At ang bangungot ni Mira ay hindi lamang isang panaginip. Isa itong propesya. Ang simula ng kilabot ay narito na. At pakiramdam ko, ito ay simula pa lamang. Lumipas ang mga araw matapos naming iwanan ang multong barko, ngunit ang anino nito ay patuloy na bumuntot sa Yiri Pag-asa. Ang karaniwang samahan at biruan ng mga tripulante ay napalitan ng mabigat na katahimikan at mga palihim na sulyap sa madilim na tubig sa paligid namin. Ang bawat ugong ng makina, bawat kalampag ng alon, ay nagiging sanhi ng pagtalon ng puso. Ako mismo ay hindi mapakali. Ang mga imahe mula sa abandonadong barko, ang mga drawing, ang anting-anting, ang basang bakas ng paa na biglang nawala, ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. At ang mga salita ni Mira sa kanyang bangungot, mula sa ilalim malamig madilim di. Ang dagat ay hindi na lamang isang malawak na asul na kawalan para sa akin. Ito na ngayon ay isang belo na nagtatago ng mga lihim, ng mga bagay na hindi dapat makita ng tao. Isang hapon, habang ako'y nakatayo sa gilid ng barko, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kahel at lila sa kalangitan, naramdaman ko ulit ito. Ang kakaibang lamig. Hindi ito ang karaniwang simoy ng hangin sa dagat. Ito ay isang lamig na tila gumagapang mula sa tubig, nagyelo, nanunuot sa buto. Tumingin ako sa ibaba, sa tubig na ngayon ay nagiging kulay tinta na sa papalapit na gabi. At may nakita ako. O marahil, inakala ko lang na may nakita ako. Mga anino. Mahahaba, malilikot na anino na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw ng tubig, mas mabilis kaysa sa normal na mga isda o anuman. Parang mga galamay o mahahabang buhok na sumasayaw sa agos. Ngunit walang agos na ganoon kalakas. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Wala na. Ang nakikita ko na lang ay ang refleksyon ng papalubog na araw sa mga alon. Imahinasyon ko lang ba? Pagod? O ang takot na nagsisimula ng mag-ugat sa aking isipan? Ngunit hindi lang ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Napansin ko ang ibang mga tripulante na madalas tumitig sa dagat ng may pag-aalala. Narinig ko ang mga bulungan tungkol sa mga kakaibang tunog na naririnig nila sa gabi,
mga mahihinang kaluskos sa katawan ng barko na parang may kumakapit, mga sipol na hindi galing sa hangin. Ang sonar namin ay paminsan-minsan ay nakakakuha ng mga malalaki at mabilis na paggalaw sa kailaliman, mga buggers na hindi maipaliwanag, na bigla na lang lilitaw at mawawala. Si Kapitan Mendoza ay nanatiling tahimik, ngunit napapansin ko ang pagkunot ng kanyang noo habang tinitingnan ang mga ulat ng sonar, ang pag-igting ng kanyang panga. Alam kong nararamdaman din niya ito. Alam niyang may mali. Kinailangan naming dumaong pansamantala sa isang maliit, halos hindi kilalang isla na malapit sa aming ruta para sa karagdagang supply ng tubig tabang at para na rin masuri ang isang minor na problema sa makina. Ang isla ay tila walang pangalan sa aming mga mapa, isang luntiang tuldok sa gitna ng asul. May mga lumang kwento ang mga mangingisda tungkol dito, isang islang engkantado, sabi nila na paminsan-minsan lang daw nagpapakita. Habang papalapit kami sa baybayin nito, na may puting buhangin at makakapal na puno na tila hindi pa nagagalaw ng tao, biglang napahawak si Mira sa kanyang ulo. Namutla siya ng husto at nagsimulang manginig. "Mira, anong nangyayari sa'yo?" tanong ko, lumapit agad sa kanya. Ang tubig, Gi." Hirap niyang sabi, nakaturo sa dagat sa pagitan namin at ng isla. May lumalabas. Tumingin kaming lahat sa direksyong itinuturo niya. Wala kaming makitang kakaiba maliban sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ngunit si Mira ay tila nakakakita ng ibang bagay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Malaki na pakalaki. Bulong niya. Ang mga mata pulang-pula. Galing ito sa ilalim sa pinakailalim, di. Bigla siyang napasigaw, isang sigaw na puno ng purong takot. Natumba siya, nangingisay, at nagsimulang magsalita ulit ng mga salitang hindi maintindihan, parang mga sinaunang dasal o sumpa. Ang ilan sa mga tripulante ay nag-sign of the cross. Maging si Kapitan Mendoza ay tila na bahala. Mabilis naming dinala si Mira pabalik sa sikbay. Nang mahimasmasan siya makalipas ang ilang sandali, umiiyak siya. Nakita ko, Alfredo. Nakita ko ang anino. Ang nilalang na naghihintay sa atin. Papalapit na sila. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Ang islang ito, na dapat sana'y pansamantalang pahinga, ay tila nagpalala pa ng aming sitwasyon. Tila ba ang mismong lupa at dagat dito ay may sariling kamalayan, isang kamalayan na hindi pala kaibigan. Habang ang ilan ay nag-aayos ng makina at kumukuha ng tubig, nagpasya akong maglakad-lakad sa baybayin, dala ang aking radyo at baril, hindi para manghuli, kundi para magmasid at marahil, pakalmahin ang sarili. Sa di kalayuan, sa likod ng ilang malalaking bato, natanaw ko ang isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. May usok na lumalabas sa bubong nito. Nilapitan ko ito ng may pag-iingat. Isang matandang lalaki, payat ngunit mukhang matigas ang katawan, ang nakaupo sa labas, nag-aayos ng lambat. Ang kanyang balat ay kulay kape, sunog sa araw, at ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakakita na ng maraming sikreto ng dagat. "Magandang hapon po," bati ko. Tumindala siya, sinuri ako mula ulo hanggang paa. Hindi siya mukhang nagulat na makakita ng tagalabas. "Magandang hapon din, iho," sagot niya, ang kanyang boses ay magaspang, parang buhangin. "Naligaw yata kayo?" "Hindi naman po. Dumaong lang kami sandali. Ako si Alfredo, mula sa barko ng Coast Guard." Tumango siya. "Ako si Mang Isko. Matagal na ako dito. Kayo lang po mag-isa dito, Mang Isko." Mas tahimik. Mas ligtas. May diin ang huli niyang salita. Nagbaka sakali ako. "Mang Isko, may mga naririnig po ba kayong kakaiba dito sa lugar na to? O nakikitang hindi pangkaraniwan?" Tinitigan ako ni Mang Isko ng matagal, tila tinatantya kung dapat ba siyang magsalita. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. "Ang dagat na ito, iho, ay hindi ordinaryo. Lalo na sa bahaging ito. May mga kwento ang mga ninuno namin tungkol sa mga nilalang sa kadiliman ng tubig.
Mga nilalang na nagagalit kapag ginugulo ang kanilang teritoryo. Anong klaseng nilalang po? Iba-iba. May mga tinatawag na kataw, mga sireno at sirena na hindi kasing ganda ng nasa kwento. May mga berberoka na lumalamon ng mga mangingisda. Pero ang pinakakinatatakutan ang mga aswang sa tubig. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko sa bato. Aswang. Ang salitang iyon ay naghatid ng kakaibang kilabot. Sabi nila, pagpapatuloy ni Mang Isko, ang kanyang boses ay bumaba na parang bulong. Ang mga aswang na ito ay hindi lang basta pumapatay. Nangunguha sila ng kaluluwa. Nag-aalay sila sa kung anong nasa ilalim. May mga lugar dito sa dagat, lalo na yung malalalim na bahagi, na pinamamahayan nila. May mga sinaunang istruktura daw doon sa ilalim, mga altar nila. Naalala ko ang mga drawing sa abandonadong barko. Ang mga anino sa tubig. Ang pangitain ni Mira. May paraan po ba para maiwasan sila? Tanong ko. Umiling si Mang Isko. Dasal. Matibay na pananampalataya. At iwasan ang mga lugar na alam mong kanila. May mga ritual daw ang mga sinaunang tao dito para mapakalma sila, pero mapanganib ang mga ritual na yon. Minsan, mas lalo lang silang ginagalit. Tumingin siya sa malayo sa dagat. May sumpa ang bahaging ito ng karagatan, iho. Isang lumang sumpa. Mas mabuti kung umalis na kayo habang maaga pa. Ang mga salita ni Mang Isko ay tumatak sa aking isipan. Hindi na ito simpleng misyon. Hindi na ito simpleng kababalaghan. May mas malalim, mas madilim na puwersa kaming kinakaharap. Pagbalik ko sa barko, ibinahagi ko kay Kapitan Mendoza ang sinabi ni Mang Isko. Hindi siya nagkomento ng marami, ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na ito pag-aalinlangan, kundi isang uri ng pagkilala. O marahil, takot na pilit itinatago. Dahil sa mga kakaibang sonar readings at sa kwento ni Mang Isko, nagdesisyon si Kapitan Mendoza na gamitin ang aming remotely operated vehicle, isang maliit na submersible na may kamera, para suriin ang partikular na lugar sa ilalim ng dagat kung saan pinakamadalas makita ang mga hindi maipaliwanag na signal, hindi kalayuan sa islang pinagdaungan namin. Habang pinapababa namin ang pinapanood namin ang mga imahe sa monitor. Ang asul na tubig ay unti-unting nagiging itim habang lumalalim kami. Daan-daang metro. Libong metro. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mismo na tumatagos sa makapal na kadiliman. Ang sahig ng dagat dito ay hindi patad. Puno ito ng mga kakaibang pormasyon ng bato, matutulis, parang mga ngipin na nakausli mula sa lupa. At sa gitna ng mga batong ito, natagpuan namin ito. Isang istruktura. Malaki, gawa sa maitim na bato na tila hindi natural na nabuo doon. May mga haligi ito, mga arko, at isang patag na ibabaw sa gitna na parang altar. Ang buong istruktura ay natatakpan ng mga kakaibang ukit, mga spiral, mga mata, at mga hugis na nakapagpapaalala sa mga nilalang sa mga drawing na nakita namin sa abandonadong barko. Malinaw na gawa ito ng kamay o ng kung anong may kamay. Isang sinaunang templo, nakalubog sa pinakailalim ng dagat. Isang dambana para sa kadiliman. Habang pinapalibot ng ang istruktura, biglang nag-flicker ang signal. May lumitaw na malaking anino sa gilid ng screen, mas malaki kaysa sa bago biglang nawala ang video feed. Tanging static na lang ang natira. Nawala ang signal, sigaw ng operator. May humarang yata. Sinubukan naming iangat ang ngunit tila may humihila dito pababa. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno ng winch, bigla itong lumuwag. Mabilis naming iniangat ang Nang makaahon ito, nakita namin ang pinsala. Ang ilang bahagi nito ay nayupi, at may malalalim na kalmot sa metal na katawan nito, mga kalmot na hindi gawa ng bato. Tahimik kaming lahat. Ang ebidensya ay nasa harap na namin. Ang mga kwento ay totoo. Ang mga nilalang ay totoo. At natagpuan namin ang kanilang sagradong lugar. Ang pagkalito ay napalitan ng lumalalim na takot.
Ang dagat sa paligid namin ay hindi na lamang tubig, ito ay isang teritoryo ng mga sinaunang nilalang, at kami ay mga trespasser. At ang dambana sa ilalim. Ito ang puso ng kanilang kapangyarihan, ang sentro ng sumpang binanggit ni Mang Isko. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin namin? Ang pagkatuklas sa sinaunang dambana sa ilalim ng dagat ay nag-iwan ng mabigat na takip ng takot at pag-aalinlangan sa iri pag-asa. Ang mga kalmot sa aming view ay hindi maikakailang patunay na mayroong isang bagay doon sa kadiliman, isang bagay na malaki, malakas, at hindi natutuwa sa aming presensya. Ang mga bulungan sa barko ay lumakas, ang dating mga kwentong katatakutan ay tila nagkakaroon na ng laman at dugo. Si Mira ay madalas ng tahimik, nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba na hindi niya masabi. Si Kapitan Mendoza naman ay naging mas malihim. Madalas siyang nag-iisa sa tulay ng barko, nakatitig sa mga mapa at sonar readings, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-isip na hindi ko mabasa. Ang dating niyang pagiging kalmado ay napalitan ng isang uri ng tensyon na nakakahawa. Nararamdaman ko ang lumalaking agwat sa pagitan naming dalawa, isang agwat na pinupuno ng mga hindi nasasabing tanong at lumalalang hinala. Sa kabila ng panganib, nagpumilit si Kapitan Mendoza na muling suriin ang dambana gamit ang si. Sa pagkakataong ito ay mas maingat at may kasamang mas malakas na ilaw. Kailangan nating malaman kung ano talaga yan, Fredo, sabi niya, ang kanyang boses ay may diin na tila may personal siyang interest dito. Hindi tayo pwedeng umalis nang hindi natin alam kung ano ang kinakaharap natin. Muli naming pinababa ang Yi. Sa pagkakataong ito, mas malinaw naming nakita ang istruktura. Ang mga ukit sa mga haligi at pader ay mas detalyado kaysa sa una naming nakita. Hindi lang ito basta mga disenyo. Ito ay mga kwento, nakaukit sa itim na bato. Nakita namin ang mga larawan ng mga nilalang na may mga galamay na humihila sa mga mangingisda mula sa kanilang mga bangka. Mga larawan ng mga taong lumuluhod sa harap ng dambana, nag-aalay ng dugo. Mga sisidlan, hindi malinaw. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga larawan ng mga nilalang na tila nagpapalit ng anyo, mula sa pagiging halos tao na may mga hasang at kaliskis, hanggang sa pagiging mas halimaw na may mahahabang pangil at mga matang nagliliyab. Ang mga ito ba ang aswang sa tubig na binanggit ni Mang Isko? May isang partikular na ukit na nagpakita ng isang malaking nilalang, tila isang Diyos-Diyosa ng dagat, na tumatanggap ng alay mula sa mga tao, habang ang buwan sa itaas ay kulay pula, isang blood moon. Sa ilalim ng larawang ito, may mga simbolo na hindi namin maintindihan, ngunit tila nagpapahiwatig ng isang kasunduan, isang sumpa. Habang pinapanood namin ang mga imahe, hindi ko maiwasang mapansin ang reaksyon ni Kapitan Mendoza. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang paghinga ay mabigat. May pagkilala ba sa kanyang mga mata? O takot? Sapat na yan, bigla niyang sabi, ang kanyang boses ay garalgal. Iangat na ang Yi. Bago pa man namin mayangat, muling nag-flicker ang kamera. Sa huling segundo bago mawala ang signal, isang anino ang dumaan sa harap ng lente, isang anino na may hugis na halos tao, ngunit may mahabang buntot na parang sa isda. Kinabukasan, habang nag-aayos kami ng mga kagamitan na nakuha mula sa abandonadong barko, na itinabi namin bilang ebidensya, isang bagay ang nahulog mula sa loob ng isang kinakalawang na metal na kahon na hindi namin napansin noon. Hindi ito metal o gamit sa barko. Isa itong maliit na aklat o marahil isang journal. Ang takip nito ay gawa sa balat na hindi ko matukoy kung anong hayop, marahil balat ng isda o reptilya, at ito'y nababalot sa pinatuyong lumot at asin. Halos masira na ito dahil sa tubig dagat, ngunit nang buksan namin ito ng maingat, nakita naming may mga pahina pa sa loob na nababasa. Si Mira ang unang nakapansin dito. Tila may kung anong humatak sa kanya patungo sa kahon. Nang hawakan niya ang aklat, bahagya siyang nanginig. Ito yata ang hinahanap natin, bulong niya. Ang mga pahina ay marupok na, ang sulat ay luma at nasa isang dialekto na halo-halong sinaunang Tagalog at marahil Espanyol.
May mga drawing din dito, katulad ng mga nasa pader ng dambana, ngunit mas detalyado. At may mga tagubilin. Mga tagubilin para sa isang ritual. Isang ritual na tinatawag na pagpapakalma sa puso ng dagat. Nakasulat dito ang mga kailangang sangkap, mga piling perlas, dugo ng isang partikular na isda na matatagpuan lamang sa malalim na bahagi ng karagatan, at isang alay na buhay. Hindi direktang sinabi kung ano, ngunit ang kasunod na drawing ay nagpakita ng isang taong nakatali sa altar, habang ang mga nilalang sa tubig ay nag-aabang. Nakasulat din ang mga orasyon, mga salitang kailangang bigkasin sa ilalim ng partikular na yugto ng buwan. At ang pinakalayunin ng ritual, hindi lamang para pakalmahin ang mga nilalang, kundi para humingi ng pabor, masaganang huli, proteksyon sa bagyo, o ligtas na paglalakbay. Ngunit may babala sa huling pahina, halos nabura na, ang dagat ay hindi nakakalimot sa utang. Ang hinihingi nito ay laging may katumbas na sakit. Diyos ko, sabi ni Benjo, na sumilip din sa aklat. Totoo nga ang sinabi ni Mang Isko. May ritual na. Si Mira ay nakatitig sa isang partikular na drawing, ang larawan ng aswang sa tubig. Sila ang mga tagapagbantay ng sumpa, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. At ang ritual na ito, hindi ito para sa kabutihan. Dinala namin ang aklat kay Kapitan Mendoza. Tiningnan niya ito ng matagal, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga lumang pahina. Ang kanyang reaksyon ay kakaiba, hindi pagkabigla, kundi isang uri ng pamilyaridad. Kapitan, sabi ko, hindi na mapigilan ang aking pagdududa. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Sa ritual na to, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay madilim. May mga kwento akong narinig noong bata pa ako, Fredo. Sa probinsya namin, malapit din sa dagat. May mga matatandang naniniwala pa rin sa mga ganito. Pero Kap, git ko, hindi lang ito kwento. Nakita natin ang dambana. Nakita natin ang mga ukit. At itong aklat mukhang detalyado ang mga instruksyon. At mapanganib. Mapanganib din kung hindi natin sila pakakalmahin, sagot niya, ang kanyang boses ay tumigas. Nakita mo ang nangyari sa Lee. Nakita mo ang epekto kay Mira. Hindi tayo makakaalis dito ng ligtas kung hindi natin gagawin ang kailangan. Gagawin ang ano, Kap? Mag-aalay tayo ng buhay. Halos mapasigaw ako. Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi ang buong ritual. Siguro sapat na ang ibang parte. Ang mga dasal, ang ibang alay. Para lang ipakita na nirerespeto natin sila. O para lalo natin silang tawagin, tanong ko, naalala ang babala ni Mang Isko. Kap, may hindi kayo sinasabi sa amin. Ano po ba talaga ang kinalaman nyo dito? Doon nagbago ang ekspresyon ni Kapitan Mendoza. Isang iglap ng galit na agad ding napalitan ng pagod at takot. Wala akong kinalaman dito, Fredo, sigaw niya. Gusto ko lang makauwi tayong lahat ng ligtas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Bigla, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Isang lumang kwento na narinig ko tungkol kay Kapitan Mendoza bago pa ako sumampa sa barkong ito. Tungkol sa isang insidente sa dagat maraming taon na ang nakalipas. Isang barkong sinasakyan niya na lumubog sa hindi malamang dahilan. Siya lang daw ang nakaligtas. Sabi ng iba, milagro. Sabi ng ilan, may kinalaman daw ito sa mga engkanto sa dagat. Ang barkong lumubog noon, Kape. Simula ko, dahan-dahan. Saan po iyon nangyari? Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga, ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit alam ko na. Ang katahimikan niya ay isang kumpirmasyon. Ang nakaraan ni Kapitan Mendoza ay konektado sa lugar na ito, sa sumpang ito. At ang kanyang pagnanais na gawin ang ritual ay hindi lamang para sa aming kaligtasan. May mas malalim, mas personal na dahilan. Ang aming kapitan, na dapat sana'y aming tagapagtanggol, ay maaaring maging dahilan ng aming kapahamakan. Ang tensyon sa pagitan namin ay sumabog na,
at ang pagtitiwala ko sa kanya ay tuluyan ng nawasak. Sa kabila ng aking pagtutol at ng takot ng karamihan sa mga tripulante, nagdesisyon si Kapitan Mendoza na ituloy ang isang bahagi ng ritual. Gabi na at ang buwan ay bilog at maliwanag, bagamat hindi pa ito ang Blood Moon na nabanggit sa aklat. Nagtipon kami sa deck, malapit sa lugar kung saan namin natagpuan ang dambana sa ilalim. Inihanda ni Kapitan ang ilang bagay na nabanggit sa aklat na hindi nangangailangan ng karahasan, mga espesyal na bato na kinuha namin mula sa isla, ilang uri ng halamang dagat, at isang mangkok ng. Hindi ko matukoy kung ano, ngunit may kakaibang amoy ito. Siya mismo ang nagsimulang bumigkas ng mga salita mula sa aklat, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag, nagiging halos hipnotiko. Ang hangin ay biglang tumahimik. Maging ang mga alon ay tila huminto sa paghampas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin, mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Kap, itigil niyo na yan, sabi ko, ang aking boses ay pilit. May masamang mangyayari. Ngunit hindi siya nakinig. Patuloy siya sa pagbigkas ng mga sinaunang salita. At doon nagsimula ang gulo. Mula sa madilim na tubig sa paligid ng barko, may mga nagsiahon. Hindi agad mga halimaw, kundi mga anino muna, mga hugis na gumagalaw ng mabilis. Pagkatapos, ang tubig ay tila kumulo. At mula dito, lumitaw sila. Mga nilalang na hindi ko mailarawan ng maayos. Ang iba ay parang mga taong nababalot ng lumot at kabibe, ang kanilang mga mata ay walang buhay, mapuputi. Ang iba ay mas malalaki, may mga galamay na parang pugita, at mga ngiping nakausli. At nakita ko sila, ang mga nilalang. Mula sa mga ukit at drawing. Ang mga aswang sa tubig. Ang kanilang balat ay makintab at maitim, ang kanilang mga kamay ay may matutulis na kuko, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula sa dilim. Nagsimula silang umakyat sa barko. Mabilis. Tahimik. Nakamamatay. Sugod, sigaw ko, kasabay ng pagputok ng baril mula sa ibang mga tripulante. Ngunit ang mga bala ay tila tumatagos lang sa ilan sa kanila, o kaya'y bahagyang nagpapabagal lamang. Ang iba ay nasusugatan, ngunit tila hindi iniinda ang sakit. Ang kanilang layunin ay malinaw, ang ritual, ang aklat, at marahil kami. Nagsimula ang isang desperadong labanan sa deck ng Giri Pag-asa. Ang mga sigaw ng tao ay nahaluan ng mga kakaibang ungol at hagik-hik mula sa mga nilalang. Ang amoy ng pulbura ay nahaluan ng amoy ng alat at ng masangsang na amoy na nagmumula sa mga umaatake. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Kapitan Mendoza, nakatayo pa rin malapit sa altar na ginawa niya, hawak ang aklat, ang kanyang mukha ay halo-halong takot at determinasyon. O kabaliwan! Ang ritual na dapat sana'y magpapakalma sa kanila ay tila nagpalabas pa ng kanilang galit. O marahil ito talaga ang epekto nito. Ito ang tawag. Natrap kami. Napapaligiran ang mga halimaw mula sa kailaliman, sa gitna ng karagatan, sa ilalim ng isang buwang tila nagmamasid lamang. Ang hiwaga ay naging isang bangungot na totoo. At ang laban para sa aming mga buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang deck ng Giri Pag-asa ay naging isang impyerno sa gitna ng karagatan. Ang hangin ay puno ng amoy ng dugo, pulbura, at ng masangsang na halimuyak ng mga nilalang mula sa kailaliman. Ang mga sigaw ng takot at sakit ay sumasabay sa mga hindi maintindihang ungol at sipol ng mga sumasalakay. Ang maliwanag na buwan sa itaas ay tila isang malamig na mata, isang walang pakialam na saksi sa aming desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Ang mga aswang sa tubig at ang kanilang mga kasamang nilalang ay walang tigil sa pag-akyat mula sa madilim na tubig. Gumagalaw sila ng may nakakakilabot na bilis at liksi, ang kanilang mga maputlang mata o nagliliyab na pulang tingin ay nakatuon sa amin. Ang ilan ay may kakayahang dumikit sa mga pader at kisam na parang mga higanting gagamba, habang ang iba ay gumagamit ng kanilang mga galamay para humila ng mga tripulante patungo sa tubig. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sigaw ko, sinusubukang panatilihin ang kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Nagpapaputok ako gamit ang aking service pistol,
Ngunit tila baluti ang makakapal nilang balat. Mas epektibo ang mga shotgun na may slugs at ang mga flare gun na itinututok namin ng malapitan, na pansamantalang nakakasunog o nakakabulag sa kanila. Si Benjo ay matapang na lumalaban gamit ang isang malaking tubo, pinapalo ang mga nilalang na sinusubukang umakyat sa gilid ng barko. Si Lito ay sinusubukang tulungan ang mga nasusugatan, habang si Mira, sa kabila ng kanyang takot, ay tumutulong sa pag-abot ng mga bala at pagbibigay ng first aid. Nakita ko ang isa sa mga aswang, matangkad, payat, na may mahabang buhok na parang itim na seaweed at mga kuko na parang mga patalim na mabilis na gumapang patungo kay Lito. "Lito, ingat!" sigaw ko. Lumingon si Lito, ngunit huli na. Ang nilalang ay dumamba sa kanya, ang mga pangil nito ay handang kumagat. Ngunit bago pa ito makalapit, isang anino ang dumaan at isang matinis na sigaw ang narinig. Isang maliit na bangka, halos hindi kapansin-pansin sa dilim, ang biglang lumitaw sa tabi ng Giri Pag-asa. Nakatayo dito ang isang matandang babae, ang kanyang puting buhok ay nililipad ng hangin, ang kanyang mga mata ay matalas at tila tumatagos sa kaluluwa. Hawak niya ang isang lumang tungkod na may mga kakaibang ukit. Sa kanyang pagtaas ng tungkod, isang liwanag ang tila pumalibot dito, at ang aswang na umatake kay Lito ay napaatras, sumisigaw na parang nasusunog. "Lola Carmen?" Hindi makapaniwalang bulong ko. Si Lola Carmen ay isang kilalang manggagamot at espiritista sa aming bayan, ang pinupuntahan ng mga tao kapag ang sakit ay hindi maipaliwanag ng doktor. Paano siya napunta dito? Hindi sapat ang dasal kung ang tinatawag ninyo ay ang mismong pinagmumulan ng sumpa, sigaw ni Lola Carmen. Ang kanyang boses ay malakas at may otoridad sa kabila ng kanyang edad. Mabilis siyang umakyat sa barko, tinulungan ng ilan sa mga tripulante na natigilan sa kanyang pagdating. Ang mga nilalang ay tila nag-aatubili na lumapit sa kanya, na parang may kung anong puwersa na nagmumula sa matanda. Lumapit siya kay Kapitan Mendoza, na hanggang ngayon ay yakap pa rin ang aklat ng ritual, tila nawawala sa sarili. "Julio," sabi ni Lola Carmen, ang kanyang boses ay puno ng awa at galit. "Hindi mo ba natutunan ang leksyon ng nakaraan? Ang ritual na ito ay hindi pagpapakalma. Ito ay pag-aalay. Pagpapakain. Bawat salitang binibigkas mo mula sa aklat na iyan ay nagbibigay lakas sa kanila. Tinatawag mo sila." Napatingin si Kapitan Mendoza kay Lola Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkilala. "Lola Carmen, paano ni?" "Ang dagat ay may sariling paraan ng paghahatid ng mensahe, Julio," sagot ng matanda. "At may utang ka pa sa kanya. Utang na dugo." Tumingin siya sa paligid, sa mga nilalang na ngayon ay tila nagmamasid, naghihintay. Ang sumpang ito ay hindi basta-basta. Nakatali ito sa isang kasunduan na ginawa ng mga ninuno dito, kasunduan sa mga nilalang ng kadiliman kapalit ng kapangyarihan at yaman mula sa dagat. Ngunit ang kapalit ay laging mas mabigat. Dugo at kaluluwa. Tumingin siya sa akin. "Alfredo, ang kapitan nyo ay hindi lang basta nakaligtas sa paglubog ng barko niya noon. Gumawa siya ng kasunduan. Ipinagpalit niya ang buhay ng kanyang mga kasama para sa sarili niyang kaligtasan, gamit ang kaalaman mula sa aklat na iyan." Ang revelasyon ni Lola Carmen ay parang isang malakas na sampal. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na, ang pagpupumilit ni Kapitan na lapitan ang abandonadong barko, ang kanyang kaalaman tungkol sa dambana, ang kanyang desperadong pagnanais na gawin ang ritual. Hindi ito para sa amin. Ito ay para bayaran ang kanyang lumang utang, o marahil, para humingi ulit ng pabor. "Kapitan," tanong ko, ang aking boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. "Totoo ba yon?" Si Kapitan Mendoza ay napayuko. Ang aklat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadya," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Natakot ako noon. Bata pa ako. Akala ko iyon lang ang paraan para mabuhay. At ngayon, ulitin mo," sigaw ko. "Kami naman ang ipapalit mo."
Biglang tumawa si Kapitan Mendoza, isang tawang walang saya, puno ng kabaliwan. Hindi nyo naiintindihan. Kailangan nila ng alay. Kung hindi natin ibibigay, lahat tayo ay kukunin nila. Itinuro niya si Mira, na ngayon ay nanginginig sa isang sulok, hawak ang isang maliit na krus. Siya ang kailangan nila. May marka siya. Nararamdaman nila ang liwanag sa kanya. Siya ang perpektong alay. Bago pa man ako makakilos, tumakbo si Kapitan Mendoza patungo kay Mira. Ngunit hinarang siya ni Benjo. Nagpambuno ang dalawa. Tapusin na natin to, sigaw ni Lola Carmen. Ang aklat. Kailangang masunog ang aklat para maputol ang koneksyon. At ang dambana kailangang mawasak. Alam kong imposible ang huli sa ngayon. Ngunit ang aklat. Nakita kong gumagapang ang isa sa mga aswang patungo sa nahulog na aklat. Kailangan kong maunahan ito. Tumakbo ako, iniwasan ang mga galamay at kuko na sumusubok humablot sa akin. Dinampot ko ang lumang aklat. Ang balat nito ay malamig at madulas sa aking kamay, tila may sariling buhay. Alfredo, sigaw ni Mira. Lumingon ako. Nakita ko si Kapitan Mendoza na naitulak si Benjo. Papalapit siya kay Mira, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Kasabay nito, ang mga nilalang ay tila mas nagiging agresibo, na parang alam nilang malapit na ang katapusan, alinman sa amin o sa kanila. Nasa akin ang desisyon. Ang aklat o si Mira. Sa isang iglap, naalala ko ang mga babala, ang mga ritual, ang kasakiman na nagtulak kay Kapitan Mendoza. Kailangang matapos ito. Gamit ang lighter na laging dala ni Benjo na nahulog sa pagkakabuno nila, sinindihan ko ang gilid ng aklat. Ang mga lumang pahina ay madaling nagliyab. Nang makita ng mga nilalang ang nasusunog na aklat, umalingaw-ngaw ang isang nakapanginilabot na sigaw mula sa kanilang lahat. Isang tunog ng galit at sakit. Tila ba ang apoy ay hindi lang sa papel tumutupok, kundi pati na rin sa kanilang mga katawan. Kasabay ng pagsigaw nila, ang aswang na pinakamalapit sa akin ay dumamba. Mabilis. Ngunit bago pa ito makarating, isang anino ang humarang, si Benjo. Itinulak niya ako palayo, ngunit siya ang nahagip ng matutulis na kuko ng aswang. Bumagsak si Benjo sa deck, ang kanyang dibdib ay may malalim na sugat. Benjo, sigaw ko. Ang nasusunog na aklat ay tuluyan ng natupok, naging abo na tinatangay ng hangin. Ang mga nilalang ay nagsimulang mag-atrasan, ang ilan ay tumatalon pabalik sa dagat, ang iba ay tila natutunaw sa dilim. Ngunit ang kanilang pag-alis ay hindi tahimik. May kasama itong huling paghihiganti. Si Kapitan Mendoza, na nakita ang pagkaabo ng aklat, ay napasigaw sa pagkabigo. Sa huling sandali ng kanyang kabaliwan, sinugod niya si Lola Carmen. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malaking galamay ang humablot sa kanya mula sa gilid ng barko, hila-hila siya patungo sa madilim na tubig. Ang huli naming narinig mula sa kanya ay isang sigaw ng purong takot bago siya tuluyang nilamon ng kailaliman. Nang mawala na ang huling nilalang, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Tanging ang tunog na lamang ng alon, ng hangin, at ng aming mga paghinga ang naririnig. Ang deck ay puno ng mga labi ng labanan, basag na kahoy, mga basyo ng bala, at dugo. Nilapitan ko si Benjo. Buhay pa siya, ngunit hirap ng huminga. Si Mira at Lito ay agad siyang inasikaso. Lumapit sa akin si Lola Carmen, ang kanyang mukha ay pagod ngunit determinado. Hindi pa tapos ito, Alfredo, sabi niya, nakatingin sa madilim na dagat. Naputol natin ang ritual. Ngayon, ngunit ang dambana ay naroon pa rin. Ang sumpa ay nananatili. Maghihintay lang sila. Magpapalakas. At babalik sila. Tumingin ako sa aking mga kasamahan, ang mga sugatan, ang mga natatakot, ang mga nawalan. Kami ang mga nakaligtas. Ngunit sa anong halaga? Ang imahe ni Kapitan Mendoza na hinihila pababa, ang huling hininga ni Benjo, na hindi ko alam kung makakaligtas pa, ang mga mata ni Mira na puno pa rin ng nakita niyang lagim, ang mga ito ay mananatili sa amin.
Ang Erie Pag-asa ay nagtamo rin ng pinsala. Paika-ika kaming naglayag palayo sa isinumpang lugar na yon, papalayo sa dambana, papalayo sa mga anino sa ilalim. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na hindi kami kailanman tunay na makakaalis. Dala namin ang alaala. Dala namin ang takot. At habang papalayo kami, tila may narinig akong isang mahinang bulong mula sa dagat, isang pangako ng pagbabalik, isang paalala na ang kadiliman ay laging nag-aabang sa ilalim. Ang wakas na ito ay hindi talaga wakas, kundi isang madugong pahinga lamang bago ang susunod na kabanata ng kilabot. Ang sumpa ng lamig sa laot ay hindi pa napapawi. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon at ng susunod na mga biktima.